Amazing Grace. Napakasarap pong maranasan ng grasya ng Panginoon. Despite of the things of this world, minsan bumabagsak tayo. Minsan hindi lang minsan, maraming beses. And we thank God because of His grace. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yung biyaya lang na tayo po ay makaparito sa Kanya pong tahanan, tahanan ng Panginoon upang tayo po ay magsama-sama, no, sa pagpupuri sa Kanya. Isang biyaya na hindi kailanman mababayaran ng anumang bagay ng mundong ito. Amen po ba? Ang mundo ay sobrang napaka-busy na ngayon at talaga naman makikita natin ang bawat tao ay ginagawa ang lahat ng kanilang magagawa, mga bagay na kung saan makakapagbigay ng mga makakapag-satisfied ng kanilang mga buhay. At to the point that they're preparing their life for the future. Di ba? Nalala niyo ba na magtatrabaho tayo dito sa Korea para sa future natin? Yung mga ganung salita. Amen po ba? But I would like to correct that the future of our family is not in our hands. Tama ba? Agree ba kayo doon? Wala sa mga kamay natin. Wala sa mga pagsisikap natin. Hindi ko sinasabing bawal kayo magtrabaho o huwag kayo magtrabaho. Okay yan. Amen po ba? Pero kung ang intensyon natin ay para gumanda ang buhay natin, umayos ang buhay natin, nagkakamali po tayo. Sapagkat ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa direksyon ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga sa umagang ito, pag-aaralan po natin, ay patungkol po sa isang salita, no? Sa isang bagay na sinabi ng Panginoon sa kanya pong mga disciple, sa kanyang mga tinuruan, sa kanyang mga in-encounter during the time na nandito po siya sa lupang ito. Amen po ba? Lord, salamat po Panginoon for once again we are going to experience your amazing love, your amazing grace, Father God. Salamat po Panginoon that you have prepared for us a very special word from the Bible, from your words, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay makalapit sa inyo pong harapan, sa inyo pong presensya at inaanyayahan namin, Panginoon, na kumilos ang banal na Espiritu sa amin pong mga buhay. Ihanda niyo, Panginoon, ang aming pong mga sisidlan. Ihanda niyo, Panginoon, ang aming isip, Panginoon, ang aming puso, na tanggapin ang inyong mga salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga pride. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. At hayaan niyo, Panginoon, na wala pong makahadlang, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng inyong pong mga salita. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ng banal na Espiritu ang siyang magministeryo sa buhay ng bawat isa. Itago niyo, Panginoon, ang inyong pong lingkod at wala pong ibang maitaas sa aming pong kalagitnaan, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming pong nag-iisang tagapagligtas. Salamat po aming dakilang Diyos. Sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede bang palapakan natin ang ating pong dakilang Diyos. Ang araw pong ito ay very special. Every Sunday, every day, very special. But today is an extraordinary day para po sa ating lahat, no? Every Sunday, because we are very fortunate na mapakinggan ang kanya pong mga salita. No? Sa mga nakaraang araw, I am observing my family, no? Yung family ko at inoobserbahan ko rin yung sarili ko. Ang ibig ko pong sabihin yung time on how I spend it, on how I do things. Alam niyo po, isa sa mga bagay na na-realize namin mag-asawa, ang dami naming mga kabisihan sa buhay. Mararamdaman mo yan kapag nawawala yung apoy. At kapag nawawala yung apoy, napapalayo ka sa Panginoon. At kapag napalayo ka sa Panginoon, nawawala yung excitement natin sa mga bagay na patungkol sa Kanya. Amen po ba? So, napakahalaga kasi yung once in a while, i-check natin yung mga priorities natin. I-check natin yung puso natin. Align ba yun
sa puso ng Diyos. Amen po ba? And isa sa mga na-realize ko po sa mga nakarang araw, I am so much busy with the things that hindi ko na isa-isahin. Alam niyo naman yung estado ko dito. Diba? Pastor na, tatay na, nagpapastor sa, nagli-lead ng mga ibang mga tao. No? Iniisip mo pa yung sa Pilipinas. Pag may away doon, recently nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon sa bahay. Kahit kaya naman nila, si kuya pa rin ang tatawagan. Di ba? Recently, may mga halos magbugbugan sa bahay. Mga kapatid ko doon. Tawag sila, si ganito kuya. Di ba? Sino dito nakakaranas ng ganon? Di ba? May hospital, si ganito kuya, hospital. Di ba? Walang pambili ng ganito, si kuya pa rin. Or yung OFW na nasa, na nagtatrabaho. Tama ba? Hindi ko sinasabing mali ang tumulong. But I'm sharing to you yung mga naranasan namin sa mga nakaraang linggo. So very stressful siya. Pero the good thing is this, ito po ay inalaw ng Panginoon para ma-realize namin how busy we are of thinking those things, of doing these things, preparing those things. Kasi nasa puso namin, yung paghahanda para sa mga future ministries. Meron po tayong ipinagpe-pray ngayon na 2 lugar sa Pilipinas, may potential to start a house church. Po ba? Sorry, kasi yun si pastor Yun yung passion ko Di ba? I know, minsan parang wala sa hulo, puro na lang pioneering, puro pagkakagastosan. Pero alam niyo po, may intindihan niyo to after the message. Kung bakit ganito. Nowadays, the world is so busy. Nakikita niyo po ang nangyayari doon sa Middle East. Huwag na kayong magtaka kung may mga ganitong gera. Kasi po hindi talaga magiging maayos ang mundo. Kailangang matupad ang nangyayari sa Bible, ang sinabi sa Bible. Pag hindi natupad yon, walang pagbabalik. Walang second coming. Amen po ba? Kailangan matupad yan. Kaya whether we like it or not, may mga kaguluhan na mangyayari. At maraming tao ang magiging busy sa kanilang mga buhay sapagkat they are thinking that they need these things, material things. Kailangan marami kang pera sa bangko. Kailangan may mga ganito ka. Kailangan may ganun ka. Nang sa ganun, pag nagkaroon ng kaguluhan, safe ako. But I would like to remind you, every one of us, ang pinaka-safe place is not in the presence of those material things, but in the presence of God. Tama po ba? Pag nasa presensya ka ng Panginoon, ginaguide ka ni Lord, alam mo yung katotohanan, that is the safest and merong kapayapaan kumpara sa mga bagay ng mundong ito. Amen po ba? Amen. So the title of the message for today is life is not a sprint but a marathon. Sabihin nga natin, marathon. Okay. Ang buhay ay hindi parang isang takbuhin na dapat kailangan napakabilis ka para manalo. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa na ang buhay ay isang laban na kung saan merong ka dapat paghandaan dahil sa dulo ng labanan na yan ay merong naghihintay na biyaya. At napangyayari yan, hindi sa pamamagitan ng sobrang bilis mo, kundi sa pamamagitan ng sistema kung papaano mo ito matatapos ng tama at nang sa ganon ay manalo ka. Amen po ba? Nalala ko tuloy nung gabi na nagkaroon tayo ng dito. Gusto kong panoorin ulit yun I-clip na lang yung mga pinanood ko. Nalala ko yung plinay nyo. Overcomer. That is so amazing, perfect movie na kailangan nyo pong mapanood. Hindi nyo kailangan na sobrang bilis para manalo. Ang kailangan ay sistema. Ang kailangan ay meron kang may perseverance. Ibig sabihin, kailangan mong
iayos yung puso mo. Kailangan mong tignan yung mga bagay na kung saan makakapagpatibay sa'yo. Naalala ko tuloy nung during my high school time, nag-try din naman akong tumakbo sa mga oval. Alam niyo yon, yung mga 100 meters, 300 meters. Nakikita ng ng trainer mo kung hanggang saan talaga ang kaya mo. Nag-try naman ako ng 100 meters sa namin sa eskwelahan during my high school time. Alam niyo po, yung mga ganong laban, kailangan mabilisan agad. Ang napansin ko lang, pag hindi ka sanay, hindi ka mananalo kasi hindi ganun yung training mo. Tama ba? Pero kapag tumakbo ka ng mga, sabihin natin 5 kilometers, ikot yan. Nag-try akong sumali sa mas mahabang kilometro, long distance na napansin ko lang, kapag unti-unti, dahan-dahan kang tumatakbo, mas matagal yung yung endurance, mas matagal yung hindi ka mapapagod. Pero kapag sa pasimula pa lang, sobrang bilis mo na. Ikot sobrang bilis at the end of the ang tawag dito doon sa pag malapit ng matapos, wala ka ng lakas. At yung mga dahan-dahan, nasusustain nila yung yung lakas nila. At kapag malapit na doon sila, nag-sprint. Diba? Takbo hanggang sa sila po yung nanalo. Ganun po ang buhay natin. Ano po ang buhay natin na hindi pabilisan? Dahil gusto mong manalo, gagawin mong lahat ng mga bagay dahil para ikaw ay ikaw yung itanghal na panalo, no? Is a marathon na kailangan pong pinaghahandaan. Physically, mentally, and most especially, spiritually. Amen po ba? Amen. Tignan mo yung katabi mo kung may lakas pa. At ang text po natin for today ay matatagpuan sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Ganito ang sinasabi. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She said she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Sabi niya sa verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, sabi ng Panginoon. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Meron po akong litrato ditong inihanda para sa inyo. Dito sa first picture natin, makikita natin dito yung larawan na kung saan maaaring sumasalamin sa estado ng ating mga buhay o ng ating mga ginagawa araw-araw. Tignan niyo po sila, yung mga iba may mga hawak na bag, yung mga iba parang casual lang, yung mga iba talagang may very eager to finish the race. May plano siya. Yun nakikita ko, ng dami niyang plano sa utak niya. Yung mga iba naman, kailangan ma-reach itong goal na to. Kung hindi, yari ako. Diba? Yung mga iba naman dyan, wala akong nakikitang easy. Lahat sila talagang very intentional, no? Pero hindi mo alam kung saan yung direksyon. Diba? Hindi mo alam kung ano yung direksyon na pupuntahan nila. Saan kayo dyan? Diba? Saan tayo dyan? Marahil sa mga buhay po natin, may mga bagay-bagay tayong pinaghahandaan. Hindi masama maghanda, hindi masama na gumawa, no? Hindi masama na gawin ang mga responsibilidad para po sa ating mga pamilya. Sometimes in our life, we are driven by so much urgency and activity. Naniwala ba kayo doon?
Ako po, aaminin ko, napakarami kong mga iniisip. Pero one thing that God, araw-araw naman, every month, every week, tinuturuan tayo ng Panginoon. I was rebuked na sabi niya, ano ba yung priority mo? No? Ano ba yung priority mo? There's nothing wrong with our priorities. Walang masama sa mga pinaghahandaan natin, mga ginagawa natin. But ano ba yung mga bagay talaga na mahalaga? At I would like to say kung ano yung mahalaga, yun dapat yung priority natin. Tama ba? Ano yung mahalaga, yun dapat yung mga priorities natin. In our life, makikita po natin sa litratong ito, sumasalamin siya sa iba't ibang mga bagay na nagdadrive sa atin upang gawin yung mga nasa harapan, mga paghahanda ng ating po mga buhay para po sa ating sarili, para sa ating pamilya at sa kung sino man ang pinaghahandaan natin. But I would like to remind everyone, napakahalaga po ng direction ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga ginagawa. If not, kung wala ang direktiba ng Panginoon, kung wala ang direction ng Panginoon sa ating mga buhay, mapapagod tayo. At kapag napagod tayo, may possibility na tayo po ay huminto. Meron pong pangalawang litrato dito. Makikita niyo po dyan, sa litratong iyan, ang litrato ng dalawang babae. At yan po hindi ganyan yung mga itsura nila eh. Wala namang wala sinasabi ang Bible, no? Kunyari si Jesus na lang yung isa si Martha at saka si Mary. Okay, kung makikita niyo parang may kaunting commotion. Meron talaga commotion, tama ba? Ano yung nasa kamay anong tawag nito? Ni Martha, ano yung nasa kamay niya? Di ba lechon yon? Fried chicken? Di ba? At makikita nyo, si Mary, ano yung ginagawa niya? Nakaluhod. Parang lang siya, relax lang siya, tama? Napaka-cool lang niya, tama ba? Pero yung isa, parang may something. Nakuha niyo pa? Okay, tignan natin yan. No, tignan natin mamaya. Okay. Jesus, etong Panginoong Jesucristo, kung babasahin niyo po yung kwento, and etong si Martha is so busy of preparing. Di ba? Makikita natin yan for the Lord para meron silang makain. No? Gusto niya kasi dapat presentable, dapat maayos, di ba? Dapat ganito, dapat perfect. Okay, sinong ganun dito? Wala namang masama doon. In fact, nag-upgrade tayo, di ba? Dati hindi naman ganito yung sistema sa church. Wala tayo niyan. Gusto natin maging maayos kasi para sa Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Hindi natin sinasabing dapat bara-bara lang kasi sinabi ni Pastor. Hindi ganoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ano ba yung mahalaga? Ano ba yung mga unang bagay na dapat muna natin gawin? Alam naman ni Mary na mahalaga yung ginagawa ng kanyang kapatid. Naghahanda siya para sa Panginoon. Tama ba? And we are doing the same thing. Yung ginagawa natin is a preparation. For example na lang, yung every Sunday natin, ang dami natin mga preparation ginagawa. Pero bago Sunday, ano yung preparation natin to meet Jesus? Amen po ba? Yun yung nakita ko po, Lord, patawarin niyo po ako kasi parang mas marami na yung planning kaysa sa praying. Nakuha niyo pa? Kailan yung time na lumuhod tayo sa Panginoon? For the preparation of the ministry na ginagawa ninyo sa church. Kasi nagmamanifest yan sa ginagawa natin. Kapag wala ng peace of mind sa mga ginagawa natin, ibig sabihin, kulang tayo sa pagluhod. Kaya nga sa morning prayer natin, ayaw kong mawala yan. Kasi I should be sure na merong nananalangin sa ating mga kapatiran and I know the risk of what they're doing. Tama po ba? Marami tayong mga kapatiran nagtatrabaho, napakahirap ng kanilang mga ginagawa, may mga pinagdaraanan. And sabi ko, Lord, hayaan mo na ang platform na ito maging matatag for us to be a blessing for this family that we have na nagtatrabaho and even our family back to the Philippines na hindi natin nakakasama, na ipapanalangin natin sila. Paano pag wala na yun? Paano pag busy na lang tayong lahat?
Nakita niyo po yung halaga ng pagluhod. Amen po ba? Kapag inuna natin yung pagluhod, lahat yan magiging okay. Anong ibig sabihin? Magkaroon man ng mga problema, cool ka lang. Chill ka lang. Amen po ba? Amen po ba? Pero kapag hindi natin ibinigay sa Panginoon, ang lahat ng mga bigatin natin, ang magiging response ng sarili natin, ng pag-iisip natin, mga negativities. Bahala sila. Basta ako ganito. Bahala na. Yung mga salitang ganon, yung bahala na, walang kasiguruhan. Hindi ganon. Hindi ganon ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Now, meron pong 3 lesson I would like to share. Dito po sa kwentong ito ni Mary, ni Martha, during their encounter with Jesus. So, unang bagay that I would like to say, the first one, don't let the urgent replace the important. Sabihin nga natin, 1, 2, 3, go! Don't let the urgent replace the important. May mga importanteng bagay tayo sa ating pong mga buhay. I know that what you are doing is so much important for your family. Yung pagtatrabaho ninyo, napakahalaga niyan para sa pamilya ninyo. Tama ba? Yung pagsisikap ninyo, napakahalaga niyan. Yung pagparito nyo dito sa Korea to work is an opportunity that God was given to you. And that is very important for you and for your family. I understand. Amen po ba? Pero ano po ba yung mga urgent? Naandyan na yan. Nagtatrabaho ka na. Blines ka ni Lord ng isang napakagandang kumpanya. Napakalaki ng sahod. Pero ano ba yung urgent? Ano ba yung mga dapat munang gawin natin habang naandiyan ka? Kasi baka hindi mo maintindihan na sa sobrang dami nating mga ginagawa ay nakakain ka na pala ng mga hindi naman urgent na bagay. Tama po ba? Yung bang tipong mas mahalaga kasi ito, pastor? Mas mahalaga ito kaysa sa church. Eh dumating yung pagsubok. Dumating yung yung mga temptations, dumating yung napakahirap na mga problema. Wala kang community na ina-attendan. Sino magpapalakas sa'yo? Sino mag-encourage sa'yo? Tama po ba? Ay napakahalaga po. Ano ba yung mahalaga? Tignan natin. Bago po yung mga bagay na ginagawa natin. So, I would like to say, don't let the urgent replace the important. Tignan natin yung text natin. Balikan natin. Verse 40. Ganito yung sabi doon. But Martha was distracted by all the preparations. Nakita niyo po? Okay, maganda yung intensyon. Nagtatrabaho siya, gumagawa siya. Ang purpose, gusto niyang mapasaya. Gusto niyang gawin yung the best of her best para yung presentation, pag binigay niya ito sa Panginoong Hesus, ay yung expectation niya masiyahan ng Panginoon. Tama ba? Minsan ganoon tayo Lord, gagawin ko ito. Para sa Panginoon ito, kailangan, Lord, para sa iyo to. Ibibigay ko lahat. Pero kulang ka naman sa prayer. Hindi mo nagagawa kung ano yung urgent. Hindi ko sinasabing pangit ang preparation. Pag ginagawa natin lahat ng ito para sa Panginoon. Pero kung hindi natin ginagawa yung pinakamahalaga sa harapan ng Panginoon, sa palagay po ninyo, magiging kaaya-aya yung preparation natin para kay Lord. Makikita po natin dito. Ang sabi doon, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Ang sabi doon, that had to be made. She came to him and asked, dahil na-distract siya, no? Bakit ba siya na-distract? Kasi dapat kasama niya yung kapatid niya doon. Dapat ito yung ginagawa natin Bakit nandyan ka? Dapat tinutulungan mo ako dito Tama ba? Minsan yung ginagawa ng mga kapatid natin, ginagawa nila yung talaga namang urgent. Ang tingin natin parang unfair. Ikaw, unfair yung ginagawa mo. Dapat ito muna. Di ba? May mga naisip ako mga kalokohan ko rin noon. Kami mga kapastoran, no? Hindi ko nagkikwento. Sabi doon, don't you care, sabi doon, that my sister has left me? Hindi mo ba nakita, Panginoong Jesus,
may mga ginagawa ako dito. Dapat ito muna yung ginagawa namin. Hindi mo pala pwede pang utusan mo siyang pumunta rito at gawin muna namin ito bago dyan. Amen po ba? Ang sabi niya, to do the work by myself. Sabihin mo sa kanya, tell her, help me. Don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Hinayaan niya ako dito. Ako lang nagtatrabaho. Nakikipag-chismission siya sa'yo. Pero hindi niya alam ang pinakamahalaga ay yung kausapin. Yung Diyos na may likha ng buhay niya. Nakita niyo po, in fact, kung titignan niyo, i-analyze niyo, meron siyang peace of mind eh. Siguro habang nagnganganga yung kapatid niya, siya naman, very peaceful siya. Kasi mas mahalaga, nakita niya kung ano yung mas mahalaga at kung ginagawa niya yung mas mahalaga, meron siyang kapayapaan. Amen po ba? So doing the urgent thing is the most important thing in our life for us to have the peace of mind na ipinangako ng Panginoon. Amen po ba? Rather than do the things na hindi naman gaano ka-urgent. Pwede mo naman gawin mamaya yan. Sarap, maganda nga yun eh. Parehas kayong at peace kasi nagawa ninyo yung urgent. Napakinggan mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Nakadaupang palad mo siya. And later on, you will become more excited to do things sa paligid mo. Yung preparation, baka masarapan mo pa yung preparation na yan. Kasi nga, na-inspire ka. Nakausap mo yung maker of life. Yung provider of everything. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? And what you're doing, attending the church, is one of the most urgent, one of the most so much important in our life. And you are doing the right thing. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Martha was doing something good, serving Jesus, but she got distracted by the activity. Her focus shifted from the presence of Jesus to the pressure of hosting Him. Itong babaeng ito, though she is so much active in doing things because she want to be, hindi natin alam kung ano talagang nasa isip niya. Gusto niya ma-promote, na kapag ginawa niya yung the best niya in preparing the things, no, ay matuwa sa kanya ang Panginoon. But I would like to say that she is missing the moment with Jesus. Once you miss this opportunity with Jesus, magiging magiging terrible ang ating pong mga buhay. Magiging miserable ang ating pong mga buhay. Amen po ba? So what is the application? Itong point number 1 po natin. In marathon, ang sabi diyan, we must learn to slow down, mga kapatid, and recognize that not everything urgent is important. Spending time with Jesus should never take a backseat to task for Jesus. Tatandaan niyo po, mga kapatid, ang pinakamahalagang bagay sa atin po ngayon, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon na nakikita natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, is that not to spend our time to this world, but to spend most of our time with Him, sa Kanya pong presensya. Amen po ba? Tanungin nga natin, are you ready for the second coming of Jesus? Are you excited? Yung mga ibigyan, kakaba-kaba. Makita lang natin yung gera sa Middle East, kakaba-kaba tayo, di ba? Kasi hindi natin naiintindihan eh. Kailangan excited tayo. Malungkot tayo, of course, dahil napakaraming mga namamatay, hindi natin alam kung ligtas sila. Pero for us who really understand what is this happening, why these things are happening, no, natutuwa tayo kasi nakikita natin yung preparation ng Diyos. He is preparing the world now for His second coming. The question is, are we ready to face Jesus? Are we ready to face Him? Kaya ang ganda kasi, nanyo po, yung vision na binigay sa atin ng Panginoon, in making disciples, magplant ng church, biro mo, laking bagay nun. Maraming mga tao ang makakakilala sa Diyos. Amen po ba?
And your prayers, your support in this church will really a big things for the mission to be accomplished. Your life, your prayers, your dedication in supporting the mission, this church is really a big things para po sa ikalalawak at ikaliligtas ng napakaraming mga tao dito po sa Korea at sa Pilipinas. And I would like to challenge you. No. Tingnan natin yung sarili natin. Are we being distracted by service? That is good, no? But missing out the intimacy that is greater. Paano natin nakikita yung sarili natin? No? Are we distracted by the service that is good, may ginagawa natin? Or we are missing this very important thing, which is the intimacy with Jesus. Mga iba sa atin dito, no? Alam ninyo yung sarili ninyo, alam natin yung sarili natin, kung gaano tayo kalapit sa Diyos, kung gaano tayo ka-close sa presensya niya. Hindi ko alam. I cannot judge you. But I would like to remind you, sa lahat ng mga nangihina, sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, sa lahat ng mga naguguluhan, pinanghihinaan ng loob, I would like to say this, hindi pa uli ang lahat. This is the perfect time to get up and go back to the presence of the Lord because there is peace. There is love. And you will see that Jesus cares for you. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. In Philippians chapter 3, ang sabi doon, what is more? Ang ganda na sinabi ni Pablo dito. Sabi niya, I consider everything. Ito na yung time na na-born again siya. Ito na yung time na kung saan nakita niya yung kung ano yung urgent, ano yung mahalaga. Kaya sabi niya, I consider everything lost because of the surpassing word of knowing Christ. Who is Christ? He's Lord. Ang sabi niya doon, for whose sake I have lost all things. Grabe si Pablo. He is even willing to lost his life. Dahil nakita niya kung ano yung mahalaga. And the important is not the things of this world, but Jesus Himself in His life. Amen po ba? Wala nang ibang mahalaga, mga kapatid, sa ating pong buhay. Not even our family. Minsan kasi treasure natin yung family natin. Sobra tayo nababurden kasi hindi natin napoprovide. Hindi natin na ibibigay. In fact, talaga namang ipoprovide ni Lord yan, yung para sa family natin, para sa future mo, kung uunahin mo siya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi ni Pablo dito, Lord, sabi niya, for whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ. Grabe. Amen po ba? Ito po, itong verse na ito, it demonstrates the ultimate value na kung saan ipinapakita ni Pablo sa ating pong sa text na ito, kung gaano kahalaga si Kristo sa kanyang buhay above all things na meron siya. Even at the cost of worldly possessions and status, kaya niya pong i-give up for the sake na mas lalo po niyang mapaglingkuran ang ating pong Panginoong Hesukristo. I'm not telling you to give up your things. I'm not telling you to give up your job. No, hindi ganoon. But you have to look on your priorities. Tignan natin, sino ba yung dapat una? Amen po ba? Sino ba yung dapat na mas ginagawa natin na kalooban? Ano ba yung dapat na mas ginagawa natin na kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay? Amen. Pangalawa, intimacy with Jesus empowers us to endure this life. Sabihin nga natin, 1, 2, 3, go. Intimacy with Jesus empowers me to endure this life. Gusto mong maging matagumpay sa buhay na ito na meron ka? Magpalakas ka kay Jesus. Amen po ba? Gusto mong masolve yung problema ng pamilya mo? Kailangan malapit ka kay Jesus.
Amen po ba? Gusto mong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga problemang pinagdaraanan mo? Kailangan meron kang malalim na pananampalataya at relasyon sa atin pong Panginoong Jesus. And the question is this, how is our intimacy with Jesus nowadays? Gaano kalalim ang ating pong relasyon sa Kanya? Hindi ko pwedeng hulaan. Kayo po ang nakakaalam. Hindi pa huli ang lahat. This message is for everyone. Amen po ba? Even for me. Nung ginagawa ko ito, Lord, sorry, kasi dami ko pang mga priorities na hindi align sa mga dapat kong gawin na dapat yun muna. Sabi nga nila, first things first. Amen po ba? In verse 39, sabi dito, and she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet. Anong ginagawa niya? Sabi doon, she is listening to what? To the teaching of Jesus. Grabe, ano? Ang sabi niya, ano bang ginagawa ng kapatid kong ito? Siya lang naman ay nakaupo sa harapan ni Lord ng ating Panginoon Kristo. At ano po, nakikinig ng kanyang mga salita. How often we listen to Jesus? Most of the times, tayo yung laging nagsasalita. Tama ba? Most of the times, tayo yung laging humihingi. Most of the times, tayo yung laging nagre-reklamo. Panginoon, ilang taon na po ako ditong nananalangin. Pero, the question is this, kailan ka ba nakinig? Baka ang tagal niya nang sinabi kung ano yung mga dapat mong gawin, pero hindi ka nakikinig. And for this person, I salute her. Kasi mas pinili niyang makinig sa Panginoon kaysa gumawa ng mga bagay na kung saan minsan ang pagkakaalam natin ay magbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Hindi ko sinasabing mali yung mga ginagawa natin na okay yan. Pero mas pinili niyang makinig sa giver of life, the giver of blessings, the healer of life. Mas pinili niya. Mary wasn't idle. Hindi naman ibig sabihin na nandun siya ay wala siyang ginagawa. And in fact, what she is doing is the right thing to do. Amen po ba? Mary was so much intentional on the thing that is very much important. Kailangan intentional ka. Nakita po natin yung buhay niya, naging intentional siya sa mga bagay na kung saan dapat munang ginagawa. Naupo siya sa harapan ni Jesus. At nung umupo siya, siya po ay nakatanggap ng kalakasan, na-encourage siya, kagaya po ng ginagawa natin ngayon every Sunday. We're listening to the message, minimeditate natin, hinihimay-himay natin ang kanyang mga salita. Ang dami mga revelations, tama ba? Na-encourage tayo. Sinisik natin siya, Lord, ano ba yung mensahe mo? Ano ba yung mga gusto mong bagay na gusto mong gawin ko, Panginoon? Bakit ito yung mensahe mo? Marami ba kasi dito talagang nalulungkot, sobrang burden, and this is the message. The encouragement, you sit at the feet of Jesus and you can gain strength. You will know the truth. The truth will going to set you free. And you will have the vision. Napakahalaga niyan. A person without vision comes from the Lord will perish. Umupo ka sa harapan ng Diyos, makinig ka sa Kanya, and you will see the difference. Makikita mo yung sinasabi ni Pastor. You will become stronger person because of Jesus. In a marathon, it's the ones who know how to refuel, that make it to finish. Kailangan nagre-refuel tayo. At magagawa natin yan spiritually sa pamamagitan ng pag-upo sa harapan ng ating Panginoon at pakikinig sa Kanya. Amen po ba? Your intimacy with Jesus will empower you to do the things in this world, particularly sa iyong paglilingkod bilang lingkod ng Panginoon at bilang lingkod ng mga taong nasa paligid mo. Amen po ba?
So in your spiritual race, ang pag-upo sa harapan ng ating Panginoong Hesus is not a delay, but it is a divine preparation that God has given us, a preparation for everyone. And I would like to say, bawat preparation, bawat ginagawa mo na align sa puso ng Diyos, in every minute, time, years, month we spend with Him, ito po ay nagdaragdag. It increases your endurance for the road ahead. Because wala pa tayo sa kalagitnaan. Kapag si Lord ang kasama mo, parang tapos na ang lahat. Amen po ba? Amen. In Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi doon, ready, go. But those who hope in the Lord, ang sabi doon, will renew their strength. They will roar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk. Wow. And not be faint. Sinong gustong maging ganon? Tumatakbo ka, no? Naalala ko si MJ, sabi niya, Pastor, madali ka mapagod, kailangan mo ng ng exercise, kailangan mo ng cardio. Ano ba yung sinabi mo? Cardio, blah, blah, blah. Di ba? So, kung wala tayong preparation, hindi tayo mananalo. Minsan MJ, no? Naglalakad-lakad ako. I take your advice. Totoo, pag wala ka talagang exercise. Ang hirap, madali ka mapagod. Ang sabi ng Panginoon dito, but those who hope in the Lord, umasa tayo sa Kanya, and you will be strengthened. Amen po ba? You will not grow weary. You will walk, mga paglakad natin sa buhay, yung mga business natin. Daming mga iniisip. Sabi doon, you will not be faint. Why? Because we know that Jesus is there for us. And the last one that I would like to share. It is very important for us to choose the one that lasts. Sabihin nga natin, I will choose the one that lasts. Hindi lahat ng mga bagay na ginagawa natin, mga kapatid, ay makabuluhan. Lahat, in fact, ng mga bagay dito sa mundo, sabi sa Bible, mananatili sa mundong ito. Lahat ng mga pinagpaguran natin, mananatili sa mundong ito. Yung mga pera natin sa bangko, kung meron, mananatili sa mundong ito. Yung mga ininvest ninyo na mga lupa, mananatili sa mundong ito. So we need to be wise of the things, because not all the things that we have will go with us there in heaven. Amen po ba? Kahit yung asawa mo, hindi mo na iiwan ka rin yan pagdating ng time. Napaisip kayo. Anong ibig sabihin nun? Walang permanente sa mundong ito. Marahil pwedeng siya yung mauna, pwedeng ikaw ang mauna. Lahat tayo lilipas. Amen po ba? But in this point, ang sabi doon, choose the one that lasts. Yung mga bagay na ginagawa natin, tignan natin, ano ba yung sabi nga nila, lahat ng mga ginagawa natin sa ministry, basta para sa Panginoon, nag-iipon ka ng mga kayamanang makalangit. At yun yung mga hindi nawawala. Amen po ba? You're doing in the ministry, yung mga nagpapagamit sa church, nag-iipon po kayo ng mga kayamanang makalangit. Amen po ba? Kala mo siguro, MJ, simple lang yung ginagawa mo dyan, nag-iipon ka ng mga kayamanang makalangit. Walang simpleng bagay, basta ginagawa mo para sa Panginoon, nag-iipon ka para sa. Amen po ba? Kala po ninyo siguro, ganun-ganun lang yun. Hindi. Once you're doing it with all your heart, Lord, para sa iyo to. Alam kong hindi man sapat, pero ito po yung kaya kong gawin with all my heart. Dinagawa ko po ito para sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam, tama ba? Nagko-contribute ka. Pero ang balik nito, para sa iyo din. Para pagdating mo sa langit, meron kang gantimpala.
Kaysa naman yung trabaho ka ng trabaho para sa sarili mo. Pag namatay ka, wala na rin lahat. Hindi ka nakapag-ipon para sa mga kayamanang makalangit. And what you're doing now, serving the church, no? Nagpipray kayo para sa church, nagkukontribute kayo ng time ninyo para sa church. Ang ginagawa po ninyo ay pag-iipon ng mga bagay na mapapakinabangan ninyo. A crown, no, for us kapag nandun na po tayo sa langit. Amen po ba? Tignan natin in verse 42. Sabi doon, but one thing is necessary. Sabi ni Jesus dito, Mary has chosen the good portion. Diba? Which will not be taken away from her. Ano ba yung ginawa niya? Umupo lang naman siya, pero hindi basta-basta pag-upo. Ito po ay pag-upo na kung saan nakikinig siya sa harapan ng gumawa ng buhay niya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. So, Mary has chosen the good portion. You have choose the right thing to come, hear, and listen to the message. Amen po ba? Hindi ka magsisisi sa mga ginagawa mong paglilingkod sapagkat kung ito ay ginagawa mo with all your heart, naniniwala po tayo that you are choosing the one that will not last. Ito po ay ibabalik sa atin ng Panginoon. Jesus honored Mary's decision. She chose what matters eternally, not what fades with time. Not what fades with time. Kapag ang isip natin ay parang pali-pali lagi. Ito, tignan niyo dyan, sabi dyan, in a sprint, okay naman yon, no? But the finish line is fast, pero it is a short-lived. Pero kapag ang isip natin, preparation talaga, alam natin yung mga priorities, it is a marathon. Ibig sabihin, the reward comes from lasting. Amen po ba? Lasting choices that sustain you all the way through. Ibig sabihin, mas mahaba, mas mapakikinabangan kung tayo po ay naghahanda at alam natin na yung mga ginagawa natin ay para sa Panginoon. Anong gusto mo? Yung mabilisan, pero mabilis naman yung mabilis ding mawala, di ba? Pero dadaan ka sa proseso ng Panginoon. Mahirap, pero you will see at the end of the day, meron pong pangmalawakang, pangmahabang pakinabang. You choose at the feet of Jesus and you will see the impact. God will going to bless you and you will see that your life, once you prioritize Jesus, your life will never be the same again. Amen po ba mga kapatid? So I would like to say, sa ating po mga buhay, pang-araw-araw nating mga buhay, kailangan makita po natin yung pinaka-priority ng ating mga ginagawa so that we can be able to sustain this life. Ulitin ko po, kailangan alam natin yung boses ng Panginoon. Kailangan alam natin yung katotohanan ng Diyos because we believe that if we know the voice of God, if we know the truth of God, there you can see that the presence of God surrounds you. Hindi ka mapapahamak. Amen po ba? Hindi ka basta-basta matutumba. Mapapagod ka, pero never kang titigil. Because you understand that there is God, there is Jesus in your life. Amen po ba? So what is the challenge? Ano yung gusto ko po sabihin sa inyo? Okay? Ano yung mga pinipili natin sa buhay? Ano yung mga temporal, ano yung mga eternal na ginagawa natin? Ngayon, I can say na pwede na ninyong maisip, no? Pwede na nating ma-distinguish, pwede na nating balikan. Lord, eto ba yung mga ginagawa ko talaga ay align sa kalooban mo? Napa-prioritize ba kita, Panginoon, while doing these things? Ito ba muna, Panginoon, yung dapat kong gawin or hindi? Alam niyo yan sa inyo pong mga buhay. Amen po ba? I would like to say, life is not pali-pali, mga kapatid. It is a marathon. Naiintindihan niyo po sa sinabi ko kanina. If you run like Martha, you'll burn out.
But if you stay, if you do things like Mary, you will build up. Amen po ba? Amen. So palapakan natin ang Panginoon. Lord, salamat po sa inyong mga salita. Thank you, Jesus, for encouraging us to be like Mary and not like Martha, Panginoon. Salamat po. Thank you for rebuking us once again. Marami po sa amin dito mga pagod. Marami sa amin dito, Panginoon, nalilito. Marami sa amin dito, Panginoon, walang direksyon. And this is the perfect time for us, Panginoon, na lumapit sa iyo upang magpasiyasat, Panginoon. Kita mo, Panginoon, ang aming po mga buhay. Alam nyo kung saan po kami papunta. Lord, once again, we acknowledge that apart from you, ang buhay na meron po kami ngayon ay wala pong magiging kabuluhan. And kaya nga, Panginoon, sa inyong po mga anak na nandito ngayon, I pray that you continue, Lord, to help us to know the real direction of our life. Help us, Lord, to see the vision. Help us, Lord, to receive the vision. Alam po namin, Panginoon, na mayroong purpose kung bakit kami nasa Korea. Hindi lang para magtrabaho, Panginoon, kumita ng pera. Ang purpose, Panginoon, na yan ay ibigay niyo po sa amin. Paunawan niyo po sa amin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kahinaan meron po kami. Kaya po, Panginoon, yung na-acknowledge namin. But apart from you, we are nothing. Lord, give us, Lord. Turuan niyo po kami na lumakad sa kalooban po ninyo. Huwag po kami mapanghinaan ng loob. Na pag dumating, Panginoon, ang mga pagsubok, Lord, hayaan nyo ng aming pong mga tuhod, Lord, ay i-bend namin, Panginoon. Lumuhod kami sa iyo. Ilapit namin ang pamilya namin, Lord. Ilapit namin, Panginoon, ang sitwasyon namin. Lord, tanggalin nyo, Panginoon, ang doubt. Huwag kami mag-alala, Panginoon, because in your hands, Lord, alam po namin na kami po ay safe. Huwag kami mag-worry, Panginoon, sa aming pong mga mahal sa buhay. Sapagkat, Panginoon, kung ipinapanalangin namin sila, safe sila, Panginoon, sa kinaroroonan nila. Lord, turuan niyo po kami maging matatag, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. Makita namin lagi, Panginoon, that you are there. Ikaw ang aming pong priority, Father God. Strengthen the faith that we have. Tatagin niyo, Panginoon, ang aming pong pananampalataya. Unahin ka namin sa lahat ng bagay, Panginoon. Unahin namin ang presensya mo. Unahin namin ang pagluhod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Pwede bang lahat tayong lahat tumayo, mga kapatid? I will run the race till I see your face. Lord, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. And I will run the race till I see your Pakinggan niyo, Panginoon, ang aming pong mga panalangin. Lord, let me live in the glory
Yes, we will run, but we will not get worried, Father God. Because you're there. Kasama ka namin, Panginoon. Kasama ka namin. To your Jesus. words, Thank you for the purpose. true, Thank you for the vision. not Thank you for the Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pwede bang palapakan natin ang ating dakilang Diyos? Hallelujah, Jesus. Yes, Lord! Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. All glory, Father God, belongs to you.